Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino at shoutout kay Geng Geng Sanan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga minamahal kong master, araw-araw na ulit tayo mag-upload ng mga kabatanan ni Aaron, sana mga ads wag natin skip, salamat mga master. Mga master, araw-araw na tayong mag-upload ng mga kabanata ni Aaron, sana mga ads wag natin skip. Salamat mga master. Kabanata 2541 hanggang 2545. Sanay na sa pagkakaroon ng Red Eye Jade Python, ang biglaang pagkawala nito ay medyo hindi nasanay sa Aaron. Hindi maiwasan ng Aaron na isipin kung ano ang ginagawa ng taong ito. Makalipas ang kalahating buwan, isang walang uliran na kaguluhan ang sumiklab sa madilim na kagubatan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kagubatan. Gayunpaman, ang dagandong ng sakit mula sa hindi mabilang na kakaibang mga hayop ay nagpakaba sa buong mundo ng Xuanyuan. Saka parang pagbagsak ng langit at lupa na mas nakakatakot. Nagsimulang kumalat ang iba't ibang bersyon ng haka-haka sa tatlong kaharian. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay ang labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang mga hayop na humantong sa pagbabago ng madilim na kagubatan. Sinasabi ng ilang tao na ang malakas na tao ng matinding dibisyon ang pumasok sa madilim na kagubatan at gustong paamuin ang isang makapangyarihang hayop, kaya nakipag-away siya sa halimaw. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ang mga dayuhang hayop ay hindi gustong manatili sa madilim na kagubatan at nais na umalis sa lugar ng pagkakakulong. Ito ay humantong sa higit na takot, dahil sa sandaling umalis ang mga dayuhang hayop sa madilim na kagubatan, ito ay halos isang mapang wasak na dagok sa tatlong kaharian. Walang mabibilang kung gaano karaming mga kakaibang hayop ang nabubuhay sa madilim na kagubatan, ngunit alam ng mga tao sa buong mundo na ang kapangyarihang ito ng mga kakaibang hayop ay ganap na sumisira sa langit at lupa, at walang sino man ang makakapigil dito. Yi Qingshan, ikaw lang ang nakapunta sa madilim na kagubatan kamakailan. Anong ginawa mo? Sa isang inn sa Zixiang City, nagtanong si Fei Linger kay Yi Qingshan. Ang madilim na kagubatan ay tahimik sa loob ng daan-daang taon, kaya talagang imposibleng mangyari ang sitwasyong ito nang walang anumang dahilan. Sa makatuwid, ayon kay Fei Linger, malaki ang posibilidad na nasira ni Yi Qingshan ang isang tiyak na balanse sa madilim na kagubatan, na humantong sa mga resulta ngayon. Ako, wala akong ginawa. It's none of my business. Sabi ni Yi Qingshan na may guilty face. The way you lie is really convincing. If you don't tell me the truth, when things get out of hand, can you bear the responsibility? Galit na sabi ni Fei Linger, gusto niyang malaman ang totoo, at sa ganitong paraan lang siya makakahanap ng paraan para makontrol ang sitwasyon. Ngayon ay may bulong-bulungan na may kakaibang halimaw na gustong kumawala sa hola. Kahit na ito ay hindi posible, dahil ang madilim na kagubatan ay may isang malakas na hanay. Ang hanay na ito ay sama-samang ginawa ng maraming sinaunang eksperto. Napakalakas nito na walang sino man at kakaibang hayop ang makakasira nito, ngunit hindi ito 100%. Pagkatapos ng lahat, ang array ay umiral ng maraming taon. Bukod dito, kung ang isang tao ay sumisira sa lakas ng array, malaki ang posibilidad na masira ang array. Ayoko nga, sa tingin mo ba gagawa ako ng paraan para sirain ang array? Anong silbi ko para umalis sa madilim na kagubatan na walang magawang, sabi ni Yi Qingshan. Sino ang naging sanhi ng iyong pagkalito? Anong uri ng hayop ang nakilala mo sa madilim na kagubatan, na tanong ni Fei Linger. Sa lakas ni Yi Qingshan, kung makatagpo siya ng isang ordinaryong hayop, hindi siya mapahiya.
Kahit na ang ilang matataas na antas na hayop madaling tumakbo gamit ang kanyang lakas. Ngunit ang pag-alis ni Yi Qingshan sa madilim na kagubatan ay halatang hindi ganoon kasimple. Maaring nakilala ko si Linlong. Mga salita, tumingin si Fei Linger sa bilog na bangkito at sinabing, paano kaya na matagal nang natutulog si Lin sa paanan ng bundok ng Xuanyuan? Paano ka nagising bigla? Panipi. Si Linlong ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa mundo ng Xuanyuan. Kahit na ang mundo ng Xuanyuan ay may napakakaunting kaalaman tungkol dito. Ayon sa ilang mga sinaunang tala, si Linlong ay natutulog ng libu-libong taon nang siya ay nasa mahimbing na pagtulog. Walang espesyal na bagay na maaaring istorbohin siya. Imposibleng magising siya ng walang dahilan. Tuldok, hindi nagtagal pagkatapos kong pumasok sa madilim na kagubatan, nakakita ako ng maraming buto ng mga kakaibang hayop. Mula noon, naramdaman kong may mali. Kaya sinundan ko ang direksyon ng mga bangkay para malaman kung bakit. Hindi ako huminto hanggang sa malapit na ako sa bundok ng Xuanyuan. Alam mo ba kung ano ang nakita ko? Tila nauugnay ito sa takot sa araw na iyon. Nang sabihin ito ni Yi Qingshan, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding takot. What asked Fereng in a deep voice? Ang Linlong ay nakadapo sa bundok ng Xuanyuan. Sa paanan ng bundok, mayroong hindi mabilang na mga buto ng mga kakaibang hayop. Ito ay kumakain ng mga kakaibang hayop, at maging ang puting balahibo na unggoy ay patay na. Sabi ni Yi Qingshan. Huminga ng malalim si Fei Linger. Bukod kay Linlong, ang puting balahibo na unggoy ang pinakamakapangyarihang hayop sa madilim na kagubatan. Ito ay patay. Sapat na upang isipin kung gaano kakilakilabot si Linlong. Naistorbo mo ba? Continued Fereng. Paano naman? Natatakot ako, natatakbo ako hanggang sa mapahiya ako. Kung istorbohin ko ito, sa tingin mo makakaligtas ako. Sabi ni Yi Qingshan. Tumanggo si Fei Linger. Kung talagang ginulat ni Yi Qingshan si Linlong, malamang na hindi siya mabubuhay. Pero bakit biglang nagising si Linlong? May nangyari siguro, sa mundo ng Xuanyuan na hindi natin alam. Kung hindi, hindi magising si Linlong. Kailangan nating imbestigahan ng malinaw ang bagay na ito. Sabi ni Fereng. Sa totoo lang, may hula ako, mahinang sabi ni Yi Qingshan. Pagkatapos titigan ni Fei Linger ang isang mata, sabihin, huwag ka pa ring magmadaling sabihin, lahat kapag, binibenta mo pa ang susi. Oo, ayon sa aking hula, dapat may isa pang makapangyarihang hayop sa madilim na kagubatan, na hindi natin alam. Ang hayop na ito ay nagparamdam kay Linlong na ang kanyang posisyon ay nanganganib, kaya ito ay madyay gising at ipagtanggol ang kanyang posisyon ng may lakas, na kung saan maaaring ipaliwanag ang pagyanig ng madilim na kagubatan. Ito ay dapat na resulta ng labanan sa pagitan ng dalawang malalakas na lalaki, kaya lang hindi ko maisip kung anong uri ng kakaibang hayop ito ay maihahambing kay Linlong, sabi. Hindi alam kung nagising si Linlong dahil pinagbantaan siya. Gayunpaman, sinabi ni Yi Qingshan na isang katotohanan sa harap natin na ang dalawang dakilang kapangyarihan ay naglalaban. Ang mga paggalaw ng madilim na kagubatan ay hindi kailanman maaaring sanhi ng Linlong ng unilaterally. Kung hindi dahil sa isang malakas na kalaban, hindi gagawa ng ganoong kalaking hakbang si Linlong, kung gayon, maaaring magandang balita ito para sa atin. Sabi ni Fereng. Umiling si Yi Qingshan. Halatang iba ang pananaw niya sa pananaw ni Fei Linger. Sabi niya, alam mo ba na kung maglalaban ang dalawang kakaibang hayop ng banal na utos, sila malamang nasirain ang array. Kung walang hanay upang ikulong ang madilim na kagubatan, ang mga kakaibang hayop ay lalabas sa hola, at ang tatlong kaharian ay papatayin ng mga kakaibang hayop na ito sa lalong madaling panahon o huli. Ang ganitong uri ng pag-aalala ay hindi makatwiran, at ang pakiramdam ay higit na walang magawa, dahil ang sitwasyong ito ay lampas sa kanilang kontrol kahit na bilang isang malakas na tao sa kapaligiran ng matinding guro, hindi siya makapangyarihan sa lahat sa mga mahihina. Ngayon alam ko na kahit makarating ako kay Jishi, isa lang akong nunal na langgam. Walang pinagkaiba ang ordinaryong tao sa ibang nilalang na tulad ni Linlong. Napabuntong hininga si Yi Qingshan at sinabing ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kawalan ng lakas pagkatapos niyang maging master, lalo na nang maisip niya ang estado ng pag-iisip nang makita niya si Linlong noong araw na iyon. Ang kanyang takot ay halos malalim sa utak ng buto. Samahan mo ako sa bulwagan ng Huanglong. Sasabihin ko ito kay Emperador Zun. Sabi ni Fereng. Kapaki-pakinabang ba ito? Kahit na alam ni Emperador Zun, wala siyang kakayahang pigilan ito.
Sinabi ni Yi Qingshan na sa kanyang pananaw, maaari na lamang tayong maupo at maghintay ng kamatayan ngayon, maliban kung may makakapatay kay Linlong, malulutas natin ang krisis. Ngunit ito ay imposible sa lahat. Kahit na ang mga malalakas sa banal na kaharian ay hindi kinakailangang magkaribal. Kahit walang paraan, we have to come up with some ideas. Can't we just wait to die? Kung hindi ka pupunta, you'll stay in the West Wing. Failing said that she is not a person who mahilig tumanggap ng tadhana kahit napakaliit ng pagkakataong malutas. Ang problemang ito, hindi ibig sabihin na susuko siya nang hindi sumusubok. Wala ka na. What's the point of staying here? Sabi ni Yi Qingshan. Nagpa siya silang pumunta sa Huanglong Hall. Umalis sila ng Zixiang City nang walang pagkaantala. Ziman Mansion. Dumating si Ziman Jin sa kwarto ni Aaron. Nakagawa siya ng malinaw na imbentaryo ng mga bagay sa sikreto. Maraming mga maalamat na bagay. Ang ilan sa mga ito ay dating kabilang sa pamilya ng piyansa. Hindi alam ni Ziman Jin kung paano ito nakuha ni Ziman Chang, ngunit alam niya na ang mga mahahalagang bagay na ito ay ganap na yaman ng isang bansa, at ang mga ito ay kinukolekta. Ang kanyang mga responsibilidad ay upang protektahan ang mga bagay na ito. Hindi mo na babalikan ito, hindi mo ba? Guy is not so generous on the surface, he took his things, and he didn't even know what it is, tiyak na hindi susuko. Mister, nagbibiro si Han. Dahil regalo ito, paano ko ito babalikan? Para sabihing hindi, dapat may ganoong ideya si Simon Jin sa kanyang puso, ngunit dahil binigyan niya ng Aaron, hindi niya naisip na bumalik, at hindi siya nang ahas. Kung gayon, bakit ka pumunta sa akin? Tanong ni Han. Ang dalawang lalaking hiniling mong panoorin ay umalis sa kanlurang pakpak. Mula noong dumating si Fei Linger sa Zixiang City si Jin na ayusin ang mga tao na bigyang pansin ang kanilang mga aksyon, dahil si Fei Linger ay may napakaraming sikreto na kina-curious ni Aaron. Ngunit wala siyang nagawa at biglang umalis, na nagparamdam kay Aaron na may mali. Tuldok, wala na ba talaga? Kinumpirma ni Aaron. Oo, at sinusundan pa rin sila ng mga tauhan ko. Sabi ni Simon. Well, I see. Kaya mo yan. Oo. Matapos isara ang pinto, ang pagdududa ni Aaron ay humantong sa kanyang pagsimangot. Dumating si Fei Linger sa lungsod ng Zixiang at umalis nang walang ginagawa. May nagawa ba siya, ngunit hindi siya natagpuan ng kanyang sarili. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagpapabagabag sa Aaron. Sa pagkakataong ito, muling tumunog ang katok sa pinto. Nakikinig sa hininga, alam ni Aaron na ang taong nasa labas ng pinto ay si Jiang Yingying, kaya direktang sinabi niya, pasok. Itinulak ni Jiang Yingying ang pinto at pumasok, na may pagod sa mukha. Obvious naman na overworked siya dahil sa mga affairs ni Zhongmen. Maraming salamat. Sinabi ni Han na may paghingi ng tawad na mukha na matagal na siyang sanay sa kabagalan, kaya sina Jiang Yingying at Huang Xiaoyong lamang ang makakagawa ng ganitong uri ng pagkapagod. Kuya Aaron, narinig mo ba ang tungkol sa madilim na kagubatan kamakailan? Tanong ni Jiang Yingying kay Aaron. Tumanggo si Aaron. Paanong hindi niya malalaman ang malaking balita? Bukod dito, nakarinig din ng maraming chismis ang Aaron. May ilang pagdududa pa rin si Han Sanchen tungkol sa bagay na ito, dahil ang kaguluhan sa madilim na kagubatan ay nangyari pagkatapos umalis ang Red-Eye Jade Python, kaya naisip ni Han Sanchen na ang mga bagay na ito ay nauugnay sa Red-Eye Jade Python. Siyempre, hanggang ngayon ay haka-haka lamang ito, at walang nakakaalam ng katotohanan. Narinig ko ang isa pang kasabihan ngayon na ang hanay ng madilim na kagubatan ay malapit ng masira at malapit ng hindi makasuporta. Sa sandaling masira ang hanay, isang malaking bilang ng mga hayop ang aalis sa madilim na kagubatan, na tila isang magandang bagay sa atin. Sinabi ni Jiang Yingying na ang pangunahing layunin ng kanilang pagdating sa mundo ng Xuanyuan ay upang alisin ang banta ng mundo ng Xuanyuan sa mundo. Kung ang mga kakaibang hayop na iyon ay umalis sa madilim na kagubatan, tiyak na magdudulot sila ng matinding pinsala sa kapangyarihan ng mundo ng Xuanyuan, at natural na makakamit nila ang kanilang layunin na pumunta sa mundo ng Xuanyuan. Ngunit ngayon ay hindi pa tayo nakahanap ng paraan para lisanin ang mundo ng Xuanyuan. Hindi ito magandang sitwasyon, sabi ni Aaron. Iyan ang gusto kong sabihin. Susubukan ba nating maghanap ng space tunnel para lisanin ang Xuanyuan world? Sabi ni Jiang Yingying. Sa totoo lang, matagal ko nang pinag-isipan ang sinabi mo, pero wala pa tayong clue ngayon. It's not something that can be done overnight.
We can let it develop, but we can't destroy the array, dahil sa atin. Hulaan ni Aaron kung ano ang gustong sabihin ni Jiang Yingying sa wakas. Gusto niyang tulungan ang kakaibang hayop na masira ang hanay, ngunit kung gagawin niya, tiyak na mawawalan siya ng buhay. Maraming karaniwang tao sa mundo ng Xuanyuan, at ang Aaron ay hindi handang mamatay para sa kanyang sariling mga dahilan. Hindi hahayaan ni Han Sanchen na ilibing ang mga taong iyon kasama niya upang makamit ang kanyang layunin maliban kung kailangan niyang, Kuya Aaron, masyado bang makasarili ang ideya ko? Ibinaba ni Jiang Yingying ang kanyang ulo at nagtanong, hindi, maliwanag na iniisip mo iyon. Ngunit kailangan mong malaman, kung sasaktan natin ang mga karaniwang tao dito, ano ang pagkakaiba ng pagsalakay sa mundo ng Xuanyuan at ng masaker sa lupa? Tayo ay hindi mga santo, ngunit hindi tayo dapat maging kontrabida, sabi ni Aaron. Huminga ng mahabang hininga si Jiang Yingying at nagpatuloy, Kuya Aaron, may isa pa akong gustong sabihin sa iyo. Nakausap ko ang isang elder ngayon at nalaman kong may master sa estado ng Zia. At kakaiba ang master na ito. Siya ay isang babae na may anak. Walang makakatalo sa kanya sa estado ng Zia. May mga tao pa na nakarating na siya sa divine state makisama sa mga matatandang iyon. Nakangiting sabi ni Aaron, kilalanin ang iyong sarili at kilalanin ang iyong kaaway. Ang ginagawa natin araw-araw ay nasa ilalim ng kanilang mga mata at iuulat kay Emperor Zun sa pamamagitan nila. Natural, kailangan kong magtanong tungkol sa Imperial Court, sabi ni Jiang Yingying. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!